Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Marquez, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So nitong nakalipas na December 8 nga lamang po ay ang siyang nagmarkang ika-11 taong anibersaryo ng masaklap na pagkatalo ng ating pambansang kamauuman ni Pacquiao sa kamay ng Mexican legend 4 Division World Champion Juan Manuel Marquez, kung saan nagawa ni Marquez ang pinakabigating knockout para sa buong kasaysayan ng Mexican boxing. At dahil dyan ay muli na naman po itong napag-usapan sa kampo ni Marquez. At dito po ay muling bumanat ang Meksikano. Muling binanggit ni Marquez ang paghahamon sa kanya ni Pacquiao sa isang exhibition fight. Subalit ayon kay Marquez ay ayaw niya daw talagang pagbigyan si Pacquiao ng exhibition fight kasi alam niya umano na hindi naman nilang dalawa itatratong exhibition ang kanilang laban kapag nagtuo sila kahit may mga edad na sila ngayon. Panigurado umanong magkakasakitan lang daw sila kapag muli pa silang magtagpo sa ibabaw ng lona. Bukod dyan ay ramdam niya daw na hanggang ngayon ay hindi pa din nakaka-move on si Pacquiao sa knockout na pinalasap niya dito. Kaya naman gustong-gusto daw talaga nitong makabawi hanggang ngayon. Matagal niya na daw sinaraduhan ang yugto sa pagitan nilang dalawa, kaya tapos na daw talaga ito. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong manalo ng undefeated WBC Junior Welterweight World Champion Devin Haney kahapon kontra kay Regis Prograis via unanimous decision, ay talaga naman nga pong mas lalong tumaas ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili. Ito po ay dahil sinabi mismo ni Haney na sa palagay niya umano ay karapat dapat siyang tanghalin bilang Fighter of the Year ngayong taon, habang ang kanyang ama naman umano na si Bill Haney ay ang dapat pangalanan bilang 2023 Trainer of the Year. Ang pinagmamalaki po kasi ngayon ni Haney na sa palagay niya ay nagpapalakas ng kaso para maging karapat-dapat siyang 2023 Fighter of the Year winner ay dahil dalawang lehitimong boksingero ang tinalo niya ngayong taon. At yan nga po ay ang former pound for pound king 3 Division World Champion Vasily Lomachenko at ang number 1 rated 140 pounder Regis Prograis, kung saan pinagmukha niya lamang itong amateur. Subalit ang problema po dito mga idol ay kontrobersyal po kasi talaga ang pagkapanalo niya kay Lomachenko dahil madaming fans ang kumbinsido na talo daw talaga dapat si Haney sa laban na yun at na si Lomachenko dapat ngayon ang undisputed lightweight world champion. Bukod dyan ay matindi din ang mga makakalaban niya sa Fighter of the Year award dahil andyan si 4 Division World Champion Japanese monster Naoya Inoue. Kapag naging matagumpay po kasi ito sa laban niya kontra sa pambato natin na si Marlon Tapales sa December 26, ay magiging isang ganap na 2 Division undisputed world champion si Inoue ngayong taon. Di hamak na masigit ito sa mga naabot ni Haney. Habang si Terence Crawford naman ay naging isang 2 Division undisputed world champion din sa pamamagitan ng pagtalo sa former welterweight king Errol Spence Jr. Kaya naman medyo mahihirapan talaga si Devin Haney na makuha ang award na inaasam-asam niyang makuha. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.